Jose del Monte, Bulacan is now a highly urbanized city. Ang HUC o Highly Urbanized City ay estado ng isang lungsod na may sariling charter at independente. Hindi ito sumasailalim sa superbisyon ng isang probinsya. Paano maging HUC ang isang lungsod? May tatlong bagay ang kailangan. Una, ang legal requirements. Dapat may populasyon na 200,000. Dapat may taunang income na 50 milyon. Dapat may area na 2,000 square kilometers. Pangalawa, kailangan ang isang presidential proclamation. Isa ito sa pinaka-importante. Kung wala ka nito, walang tsansang maging HUC. Pangatlo, dapat magkaroon ng kumpirmasyon o pagsang-ayon ng constituents ng lungsod sa pamamagitan ng isang plebisito. Ang isang component city ay napasa sa ilalim sa administrative supervision ng province. Lahat ng executive order, EO ng mayor ng isang component city ay nire-review at inaaprubahan ng governor. Lahat ng ordinansa ng sangguniang panglungsod ay subject to review by the Sangguniang Panlalawigan. On the other hand, kapag HUC ang isang lungsod, hindi na bumoboto ang mga constituents nito ng governor, vice governor at bukal. Bakit mahalaga sa isang lungsod ang maging HUC? Mahalaga ang independence ng isang lungsod upang maisusulong nito ang kanyang vision. Meron ding leverage ang HUC pagdating sa funding considerations sa mga national programs and projects. Kasali ka na sa 33 HUCs to date na nasa top of mind sa mga development funds at priority sa appropriation of resources. Maraming katanungan ukol sa pagiging HUC ang nais nating bigyan ng kaliwanagan at sagutin ng diretsahan. Narito ang ating panayam sa isang dalubhasa at ibang opisyales ng lungsod. Maraming tao ang gumagawa ng sariling speculation. Maraming nagmamarunong. Unang-unang tinatanong nila lagi, sigurado tataas na naman ang taxes niyan. Paano po natin, ano bang pinakamagandang depensa para po maipaliwanag natin sa ating mga kababayan? Ang lahat ng pagbubuwis ay saklaw doon sa mga probisyon ng RA 7160 at sa mga alituntunin na ibinababa ng mga ahensyang nasyonal. At hindi po ang ibig sabihin na pag naging HUC tayo, merong panibagong alituntunin at panibagong batas na magsasabing taasan mo yung buwis. Yung po ay hindi totoo. Hindi como naging HUC ay otomatikong tataas ang buwis. Ano na po ang ating ginagawang hakbangin patungkol sa ating ihahain na petisyon sa Korte Suprema na maidaos na lamang po ang ating plebisito sa ating lungsod instead of province-wide? We're awaiting for the guidelines to be issued by the COMELEC first. Kung tayo po ba ay magiging HUC, automatic po ba na tataas ang minimum wage ng mga manggagawa? Not necessarily. No, depende yan pa rin sa national regulations at saka sa mga alituntunin nila na ipapalabas. Tataas din ba ang sahod at allowances ng health workers, barangay tanod at iba pang kawani? Kasama sa pag-angat ng isang highly urbanized city ay ang pag-unlad na ekonomiya nito sapagkat ito ay nagiging sentro. At kung tumataas na ekonomiya nito at gumaganda rin ang koleksyon sapagkat nabubuhay tayo sa mga taxes, ito rin ay magdudulot ng pagkakaroon ng malaking pondo na dapat gugulin. At ito ay pupwede na ilagay natin bilang mga pandagdag na sahod o karagdagang benepisyo sa ating mga health workers, sa ating mga barangay tanod, at sa ating mga informal na mga nagtatrabaho sa pamahalaan. Sapagkat kung merong pera ang isang highly urbanized city, dahil sa independence nito, sila ngayon ang siyang magdidikta kung saan nila gagamitin. Kailan po kaya maisasagawa ang plebiscite
At kailan po kaya ang pinakamagandang panahon na maisagawa ito? Ang pinakamaganda po is before the filing of candidacy. So dapat mangyari ito July, August, September, kasi October ang filing eh. Hindi dapat pumayag na isabay ang plebiscite sa regular election. We just have to wait for the NBank decision. Hopefully, it could be released by a week or 2 weeks from now. We're just waiting for it. Ano po kaya mangyayari dun sa sektor ng agriculture? Kasi dun po sa mga series of events na nagkaroon po ng development, marami na po yung apektadong magsasaka natin na displaced dun sa kanilang mga taniman. Alam niyo po ang maganda kung nag-HUC kayo, wala na makikialam na province. Kasi pag nag-request kayo para sa HUC, hindi na to dadaan pa sa probinsya. Diretso na sa inyo. Pag naging HUC tayo, mas lalong mag-iibayo ang ating agrikultura kung ano meron ngayon. At lalo pang gaganda kasi diretso na kayo makakahinga sa DA, wala nang papasok pa na layer sa probinsya. Kailan po kaya pwede na mag-start na mag-campaign for HUC? And maaari po ba naming i-integrate o incorporate sa existing programs ng opisina yung HUC campaign? At ano po kaya yung magiging dynamics ng mga association, organization na belong po kami ngayon? For example, the Association of Tourism Officers of Bulacan. Kapag ka nag-HUC na po, saan na po belong yung San Jose del Monte sa mga organization? Kung kailan magsisimula ang kampanya, sir, kahapon. Yesterday, nagsimula na ang kampanya natin for HUC. Ngayon, ano mangyayari doon sa inyo pong association? You remain as part of the Tourism Association, pero mas mataas na level mo kumbaga. Kasi yung inyong polisiya tungkol sa tourism ay hindi nadadaan sa probinsya, kundi kung na-approve na ito ng ating SP, at kung ito ay executive action, wala ng probinsya mag-re-review, kundi yun na yun. Kaya you will have the authority. Kasi itong pag-HUC na to, wala ko nakikitang magiging political problem because by the political charm and acumen ni Mayor at saka ni Congresswoman, tingin ko kayang-kayang iraos ito eh. Politically, I think ang challenge dito will be more on legal, Yung bureaucratic delays, attributed to the administrative supervision ng province over the city. We have experienced that for the past 21 years. As a component city. Dumodoble ang proseso, yung expediency at immediate application nitong ating mga ordinansa lamang. Nakikita natin na yung timeliness ay nawawala. Sabi ko, doon tayo tutungo sa isang bagay na alam ko ang lahat ng tao ay magbebenepisyo. Na ang lahat ng tagalungsod walang maiiwan sa laylayan. Pangarap ang nagbibigis lahat. Ano ang magandang balitang ating maibabahagi sa ating mga kapwa San Joseños? HUC na kami? Sang-ayon ako. Approve ako. San Jose del Monte, HUC na, winner tayo! Kere na! Siyempre, oo. Kaming mga taga Bruno General Hospital ay sumusuporta sa pagiging HUC ng San Jose del Monte. Game kami dyan! HUC na kami! Sakay na! HUC na! Handa! San Jose del Monte! HUC na! We will be the real rising city, the human resource capital of the Philippines, and of course, tunay na San Jose del Monte, HUC na, Area San Joseño. Bilang ama ng lungsod, bakit mahalaga sa akin ang pagiging HUC ng ating minamahal na San Jose del Monte? Maliban sa nabanggit na dahilan at benepisyo ng isang HUC,
ang pagiging independe mula sa superbisyong administratibo ng probinsya, prioridad sa pamamahagi ng resources at pondo, at prominente na nabibilang sa hanay ng 33 na HUC sa buong Pilipinas. Sa simpleng salita, pag-unlad na walang humpay, arangkadang walang abala, at pagsulong ng ating mga plano at panaginip na walang hadlang. Handa na tayo sa next level ng ating pagiging rising city. Kaya San Joseño, yes sa HUC.